in the morning, January 30, 2017. Of course, araw po ng Miss Universe. Malalaman po natin kung sino ang magwawagi. No? Isang buwan na po sila nandito. At mamaya pong alas 8, magsisimula na po ang Miss Universe contest dyan sa MOA Arena. At syempre, nasaan kaya si Angela? Angela! Good morning, Kuya! Good morning, Kong Erin! Welcome back sa'yo, Kong Erin, ha? Uy, mainit ang talakayan dun sa Italy. I'm sure, and you have a lot to make us kwento, di ba? Pero bago ang lahat, thank God it's Monday. Happy Monday po sa ating mga kasangbahay. Ganon din sa inyo dyan sa studio. And of course, bago po ang lahat, bago po ang... I'm sure lahat tayo kinakabahan. We all have butterflies in our stomach kasi nga, mamaya-maya ay ma-witness na natin, di ba? Masasaksihan na natin kung sino ba talaga ang mananalo ngayon para sa Miss Universe 2016. Pero bago ang lahat, of course, yan ay... tayo muna ay magdadasal at magpupulot ng mga words of wisdom. Ito muna aking katanungan, ano? Mayroon daw pong gawain na ginagawa ako na alam niyang masama. Minsan ay nakakaramdam ako ng feeling of guilt. Ano po ba ang masasabi ninyo batay sa Biblia? Of course, ang makakasagot lamang po niyan ay si Brother Eli Soriano sa pamamagitan po ng banal na kasulatan dito po sa ating Biblically Speaking. Alam mo, yung feeling of guilt na nararamdaman mo pag gumagawa ka ng kasalanan, nawawala yun later on eh. Pagka namihasa ka na at nahirati ka na inuulit-ulit mo yung kasalanan, ay ano na, kapatid, mawawala na eventually yung feeling of guilt. Masasanay ka na kasing parang ganito, no? Yung mga tao hindi naman mamamatay tao, no? Pag nakapatay, may feeling of guilt yun, saka parang hindi mapakali. Pero yung sanay na mamamatay tao, papatay ng tao parang wala lang eh. Kaya nawawala yung feeling of guilt pagka sinasanay mo na yung sarili mong gumawa ng masama. At dadating ang panahon, mawawala na sa iyo yung feeling of guilt. Hindi ka naaakayin ng pagsisisi. Kasi masama ka ng tao lalabas. Sinasabi yan sa 13 at 23 ng Jeremias. Makapagbabago baga ang Etiope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Ayan, sabi ng Diyos sa Biblia, no? Yung bang negro, yung Etiope, makakapagbago ba siya ng balat? O yung bang leopardo, pwede niyang maalis yung kanyang batik? Kahit ahitan mo yung leopardo, pag tubo uli nun, batik uli yun eh. Ganon din yung Etiope, magkasugat yun, puputi. Pero pagka tumagal uli, maitim uli yung balat niya. Yung negro, di ba? Ang ibig kong sabihin, nagkukumpara ang Diyos, meron talagang congenital na wicked person na sinasabi nitong, ang tawag niya, congenital liar. Sabi kasi, makakagawa ka ba ng mabuti kung bihasa ka na mula talaga sa umpisa, puro na masama ang ginagawa mo. Masasanay ka na. Kasi yung feeling of guilt ng tao, yun pag-akay ng Espiritu ng Diyos para ikaw magsisi at huwag ka magtuloy-tuloy sa gawang masama. Pero pag wala ka nang nararamdaman ganun, ibig sabihin, tinakwil ka na ng Diyos. Basahin natin ang Roma 2:4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Payon, maliwanag yun, ano? Yung kabutihan ng Diyos ang umaakay sa tao sa pagsisisi. Pero pag hindi ka na nagsisisi at wala ka ng feeling of guilt, ibig sabihin hindi ka na inaakay. Tinakwil ka na ng Diyos, di ba? Yun ang delikado ron. Ayan, malinaw na malinaw sa atin
na sinabi ni Brother Eli Soriano na huwag tayong masasanay na gumawa ng masama. Parang naman ay, yun nga, tulad nga ng kanyang nabanggit, dapat tayo ay, ang dapat nakasanayan natin ay yung paggawa ng mabuti. Kasi syempre pag tayo ay nasanay na gumawa ng masama, hindi na po tayo makakaramdam ng feeling of guilt. So, maganda po talaga na we put God in the center of our lives para po nang sa gayon ay hindi po tayo gagawa ng masama. And of course, maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, sa pag-remind po sa amin araw-araw po sa ginawa ng Diyos ng mga mabubuting salita niya. Maraming salamat po sa inyo para po dito sa ating Biblically Speaking. At good morning, tulad nga aking nabanggit kanina, thank God it's Monday dahil nga po ay another day to start our week, right? And of course, nandito po ako ngayon na nakikita niyo wala nga po ako sa bahay ni Kuya ngayon. Ako muna ang lalarga, di ba? Diyan ka muna, Kikay, sa bahay. Ikaw muna ang bahala dyan dahil andito po ako ngayon sa Malabon City upang ipakita sa inyo kung ano nga ba itong Coffee Tea Library. Dito po yan sa A&S Building, 189 MacArthur Highway, Portrero, Malabon City. Ayan Okay, itong kakaiba dito sa lugar na ito. Itong lugar na ito ay meron silang library, 'di ba? Kasi talaga naman papakita ko sa inyo itong library na ito. Yan, ito, tingnan natin. They have a wide range of books na pwede talagang basahin ng mga pupunta dito sa shop na ito, no? They have from science, general reference, fiction, para sa mga bata. Meron din dun sa mga nagre-review sa kanilang mga board exam tulad ng nursing, yan Meron din dito health and nursing, meron din silang libro dito. At dun naman sa mga mahilig mag-board games, meron din sila, hindi sila papahuli dito, no? Meron din sila mga different selections of board games na pwede niyong paglaruan para naman makaiwas tayo sa mga gadget ngayon na puro tayo gadget na lang. Pero dito po, pag kayo pumunta, makaka-relax kayo, 'di ba? Tapos dun sa mga gustong gumawa ng kanilang trabaho, homework, project, ganyan. Dito po sa lugar ito, pwedeng mag-relax. At yun nga, kung gusto nyo pa rin na magbasa ng libro or may mga kailangan kayong tignan o i-reference, andi dito po lahat yan dito sa Coffee Tea Library. At meron din po ako napansin kanina, mamaya papakita ko sa inyo, yung walls kasi nila, may mga nakalagay na mga paintings. At yung mga paintings na yon ay gawa ng mga Pinoy. No? So maganda, mamaya titignan natin. At nabalitaan ko rin, itong lugar na ito, nagkakaroon din sila ng mga review sessions here do sa mga estudyante na gusto mag-review. Meron sila isang study area dito na pwede niyong puntahan at doon magre-review. At meron din sila mga art or painting sessions. So mamaya, malalaman po natin, samahan niyo po ako, kakausapin po natin yung administration dito para po malaman natin kung ano-ano nga ba yung mga very fun activity at saka mga makabuluhan na pwede natin gawin dito sa Coffee Tea Library. For the meantime, balik muna dyan sa inyo sa bahay ni Kuya. Okay, maraming salamat, Angela. Of course, kailangan natin malaman ang history ng Coffee Tea Library niyan, kung kailan yan tinayo at sino-sino ang pumupunta dyan para uminom ng kape at tsa. Pero bago po yan, puntahan po natin ang ating quick meal. Ako sa umaga na ito. Ako rin. I'm sure maraming mga kababayan natin na na-excite dahil tulad nga nung sinabi ko kanina sa news, today is the most beautiful day in the whole universe. Oo. Yes. Dahil syempre, maaga pa. Sisimulan na natin yan with our quick meal. Masarap yung gagawin natin ngayon. Oo. Ano ba? Kakaiba. Kakaiba. At saka, sabi nila, itong pagkain na to, madalas talagang kinakain ito sa morning. Breakfast food talaga to. Oo. At ang gagawin natin ngayon, tama ka dyan, ay egg muffin! Wow. Oo, kaya ito yung ating mga ingredients na kailangan sa paggawa nito. Okay. Siyempre, number 1, mga kasangbahay, meron tayo ng 1 cup of flour. Tapos, Monica, we also have 1 cup of sugar. Tapos, meron din tayo ng, ano yun? 3 tablespoons of sugar. 3 tablespoons of sugar. Ikaw naman, masyado marami sugar ang gusto mo. Nako, no wonder why I am so energetic today. At syempre, meron tayong salt,
Meron din tayo, Monica, of course, na 1 piece of egg. At meron din tayo ng 1 teaspoon of baking powder. Tapos ano yan? Ano yung kasunod 3 yan? tablespoon na melted butter. Yes, so Ayan. medyo malabo ang mata ni Kikay. At syempre, meron din tayo ng 1 teaspoon. of vanilla. Meron din tayo ng 1.5 cup of milk. At syempre, meron din tayo ng 1 cup ng water. Diba? Very simple. Yes, And I'm kaya sure gawin na simple natin din ang ito. procedure niya. Okay, mga kasangbahay, gawin na natin itong ating egg muffin. Okay, number Monica, what are we gonna do? Ilagay po ang 1 cup ng flour kasama ang salt, 1 piece of egg, 1 teaspoon of baking powder, 3 tablespoon of melted butter, 1 teaspoon of vanilla, 1/2 cup milk, 1 cup water. Ang bilis na ba? At halu-haluin. And after nyan, Kikay, ang ating gagawin ay... Ayan na. Lalagay na natin yan sa ating mga mini pan, with our cooking spray para hindi mag-stick. Tapos ilagay na syempre yung ating egg at tatabunan yan para may surprise inside at i-bake yan. At ayan na mga kasangbahay, luto na ang ating egg muffin. Oh, ang cute ng Yummy. muffins natin. Akala mo ordinaryong muffin lang pero kapag kinain mo, there's a surprise inside. At saka parang yung shape niya, para siya mini loaf, no? Ganun yung ginawa natin na shape nitong ating muffins. Pero alam mo, Kike, mga muffins kasi pwedeng, it can come as a savory Treat. food, yes. Pwede rin siyang sweet, di ba? Sanay rin tayo makakita ng blueberry muffins, ganyan. Ano pa ba yung iba? Chocolate muffins. But this time, savory yung ginawa natin. Egg muffins. Sarap. Tara, tikman natin. Go, 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 go! Sabi ko na nga ba, hinihintay mong alukin kita. Go, Alam mo Kika! naman, wait lang, let me get a fork. Ang sarap niyang tingnan. Gusto mo ba tumikim din? Go ahead, ko muna, mamaya. Okay. Kailangan ko munang mag-coffee bago ako kumain. Ito na, magkakaalaman tayo kung masarap yung ating nagawa. Oo nga. Ano? Masarap yung muffin natin. Of course. Hinahanap ko pa yung Ikaw gumawa egg sa niyan loob. Nasaan yung egg? Ito daw yung maraming okay. eggs. Yan. Oo. Para doon sa mga hindi masyado mahilig sa eggs. Gumawa tayo ng version ng walang egg. Pero ito yung may egg. Pwede mo rin naman tikman yan. Sige, Tayo sige. naman sa atin lang naman yan. Ito, I'll pick the egg part. Ewan kasi mahilig ka nga pala sa itlog. So very healthy siya, no? Meron kang protein, meron kang carbs. So buo na talaga ang meal mo, ang buong breakfast mo sa buong umaga. Yes, so syempre habang kumakain ito mga kasangbahayan, ngayon naman puntahan natin ang ating Palengke Price Watch para alamin kung magkano na nga po ba ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin sa palengke. Good morning, Kuya! At nagbabalik po ako ngayon dito once again sa Muntinlupa City Public Market. At ngayon, aalamin natin magkano na nga ba yung ating masasarap at masusustansyang mga prutas. At ngayon, makakasama natin ang tindera dito. Walang iba kung hindi si Ate Thelma. Hi, Ate Thelma. Good morning. Ito mga kasangbahaya, stable na stable pa rin po ang presyo ng ating mangga sa halagang 80 pesos per kilo. Kung meron tayong yellow mango, hindi magpapahuli dyan ang ating green mango. Ang manggang hila po natin ngayon ay mabarak sa presyong 120 pesos per kilo. Meron din tayo dito na lemon sa presyong 45 pesos, 2 piraso. Dalandan ako, napakasarap nito. Pwede nang kainin, pwede pang inumin. At dito po ay makukuha ninyo sa presyong 30 pesos per kilo. Mansanas dahil favorite ko ito. At ito po ay makukuha ninyo sa presyong 3 piraso sa halagang 50 pesos. Ang tawag po dito ay longgan at galing po ito sa Thailand. O diba? Abroad tong prutas na ito. At ito po ay makukuha ninyo sa presyong 120 pesos per kilo. Ayan mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga prutas dito sa Muntinlupa City Public Market. At syempre gusto ko na rin nakunin ang opportunity na ito upang pasalamatan si Attorney Jaime Fresnedi. Siya po ang kanilang mayor dito sa Muntinlupa. At syempre once again yung kanilang market master, si Sir Randy Garcia. Thank you so much, sir, dahil napaka-accommodating nyo po at napaka-hospitable ng inyong pag-welcome sa akin. At syempre ito na rin, salamat Ate Thelma at sa ating Mothers Club. At syempre na rin, huwag natin kakalimutan yung lahat na aking nakasalamuha dito sa Muntinlupa Market. Ayan, tulad nila doon. Hello! Mga kasangbahay, ako po si
Nikki. Kaya dito pa rin ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning, Kuya! O ayan, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga prutas dito sa Muntinlupa City Public Market. Kaya syempre, alam nyo naman dahil maaga pa, gumising na kayo, bumangon na at subugo na dyan sa Muntinlupa City Public Market. Dahil alam mo naman, kapag maaga, may buena mano, may That's discount right. pa. At syempre, mga kasangbahay, kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan o legal concerns, na dito po si Doc Sara at syempre si Attorney Kong Erin Tanyada. At mag-text lamang po kayo or tumawag sa mga sumusunod na numero. Ito po ang 4426256 or ang 4426257. At para naman po sa ating mga Globe subscribers, ito po ang 0995-582-3762. At para naman sa mga Sun subscribers, ito po ang 0932-947-5386. O mag-send lamang kayo ng mensahe sa aming Facebook account. Dito po ang www.facebook.com/goodmorningkuya. At i-type lamang po ang inyong name, age, location at ang inyong katanungan. At habang hinintay natin ang mga katanungan ng ating mga kasambahay, Good Morning Kuya would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good Morning Kuya would also like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. At OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis. Sa OsteoGuard, go galaw! Wow! La 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 la. Of course, nagbabalik po ang Good Morning Kuya. It is 5:34 a.m. January 30, 2017. Bago ang lahat, gusto kong batiin ang ating Italian group, no? Of course, dyan sa Rome, si Brad, Tony, and Rita Tiangco, si Edith and Hernan Atartes, Romy Marcelo, Mel Yapsay, Nida Estrella, Ives, Casimiro, Mark, and Nicole Vergara. Siya po ang mga UNTV and News crew team na nag-cover po ng Peace Talks mula January 19 hanggang 25. Yan. Talagang napasabak sila. No? Galing kang memorize lahat. Ha? Galing mo Hindi, memorize sinulat mo ko. lahat. Maraming salamat, Tony, sa asikaso sa akin. At syempre kay Sis Rita, alam ninyo, nung ako'y nandun, mataas ang presyon. So, kinukunan ako ng blood pressure. Mamaya kung kukumustahin namin kung saan naging experience mo sa pagpunta mo for the Peace Talk. Oo, and maraming salamat rin kay Romy at kay Mel. Sila po ay nagpakain sa akin ng authentic Italian duck. Wow! Authentic Italian duck. Oo, niluto nila yung duck. So How sabi do they ko, cook it? Anong kinain ko klase? si Bugs Bunny. Sige, kung mamaya kukwento mo sa amin yung mga naging experience mo, sigurado maiinggit tayo. Pero bago ang lahat, kailangan muna Yes. natin magtrabaho at magbigay ng public service sa ating mga kababayan para sa ating ikonsulta mo. Legal question muna tayo, no? Actually, nasa Skype ngayon ang ating kasambahay na si Rolando Saliva mula sa Baclaran. Ang katanungan niya is something to do sa lupa na nakapangalan pa raw sa lolo niya ang titulo. So, alamin natin buong story mula kay Kuya Rolando Saliva. Good morning po! Good morning Kuya, good morning Kong Erin. Good morning. Ang problema po ng tungkol po sa lupa ng pamilya ng misis ko. Okay. Yung lupa na iyon ay nakatitulo po sa pangalan po ng lolo. Ngayon po ay ang lolo po patay na. Ganun din po yung tatay at yung 6 na mga kapatid niya. Bali ang tanong ko po, paano po yung paraan para mailipat sa pangalan ng mga surviving heirs? Tapos po, yung po bang ginawa ng lola, gumawa po kasi ng lola ng last will and testament, yung po ba i-valid po ba yun? Well, Tapos, sige. Go ahead. yung pong isang pamilya ng kapatid ng tatay, ibinenta niya na po yung kanyang Share. para sinasabing mana doon sa isang kamag-anak din. Hindi ba yung matatawag na legal yung bentahan nila? Okay. So, yun po katanungan ko.
Well, yung una tungkol sa titulo, no? Yung titulo po ay nasa pangalan ng lolo. Ngayon, ang kailangan natin ma-determine kung yung lupa ay conjugal property o hindi ng lolo at lola, no? Yun yung isang kailangan natin malaman. Kung hindi, kung yan ay nasa pangalan lang ng lolo, then wala tayong kailangan pag-usapan kung conjugal property o yan. Dahil baka nasa pangalan na lolo at lola yan. Ngayon, sa tanong mo kung paano ibababayan sa mga eredero, kailangan magkaroon po ng extrajudicial settlement ang lahat ng mga anak ng lolo. No? Ngayon, kung patay na yung ilan sa mga anak, yung apo ay dapat representing nung magulang ay kasama sa extrajudicial settlement, no? Opo. Ngayon, yung tanong mo tungkol sa last will and testament ay yan po ay valid, no? Kung yan po ay there are two ways. Sulat kamay ng lola, o pangalawa, yan po ay through a notarial will. In other words, yan po ay in-acknowledge sa harap ng isang notary public. So kailangan muna natin malaman kung yan po ay sulat kamay at sino po ang magve-verify na yan po yung sulat kamay ng lola. Kung hindi po yan sulat kamay, kung yan ay makinilya, typewriter o computer, yan po ay kailangan through a notary public. Patay na rin po kasi yung lola. Patay na rin siya. Kaya nga po, so if there's a last will and testament, handwritten, kailangan may witness po tayo na haharap sa korte na pwedeng magsabi na yung handwritten will ay kamay ng lola. Yun po. Kasi kung notaryado. kasi kung handwritten po, hindi kailangan notaryado, pero may taong magsasabi, handwriting po yan ng lola ko. Ngayon, kung hindi handwritten yan, kung yan ay through a typewriter or computer, kailangan notaryado yan in a public document. Opo. Maliwanag po? Opo. Okay. Po, tatay. Salamat po, Kung Erin. Salamat po. Good morning, Kuya. Okay, maraming salamat po. Opo. Alright, thank you so much kay Kuya Rolando Saliva. At ngayon naman mag-medical question na tayo, Doki. Ito ay from Mercy Garcia ng Tagaytay City. Ang katanungan niya, madali po ako magkaroon ng makating rashes kapag napapawisan. Ano po ang dapat kong gawin? Ano pong gamot ang dapat ko ipahid o inumin para agad mawala ang pangangati? Okay, good morning, Mercy. Yung katanungan niya, kasi actually ang pangangati, Monica, marami kasing pwedeng sanhi, no? Do sa kanya, sinabi naman niya, nangangati siya tuwing nagpapawis. Hindi ko rin naman pwedeng sabihin kagad na ang meron siya is yung cholinergic urticaria. Meron din kasing tinatawag na pagka extreme nagpapawis ka, no? Part ng stress also, depende kung or kunyari meron siyang kumbaga may activity siya, no, na nagbibigay ng perspiration, no? So may ganun kasing condition. However, masyadong maliit yung detalye natin para ma-diagnose ko siya as cholinergic urticaria. However, pagka kasi may pangangati na ganyan, kung sinasabi niya ang sanhi ay yung pagpapawis niya, first would be, kailangan niya talagang iwasang magpawis. Now, kung kunyari, kumbaga her work demands yung physical exertion, bringing about the perspiration, so wala tayong magagawa, pwede siyang gumamit kasi ng alum. Alum is tawas. Tawas. Basically, now, syempre, nung araw, di ba masyadong magaspang ang tawas eh. Ngayon, marami ka nang mabibili sa merkado Very na talagang fine na. very fine. Oo, no? So, pwede nga ipahid yun kasi that would prevent yung pagpapawis. So, hindi natin alam kung sang area ba yung tinutukoy niya. Pero kalimitan kasi sa mga na-encounter ko ng mga pasyente, no, kalimitan na sa mga intertriginous areas or yung mga singit-singit, no, yung mga friction areas. So, yun, makakatulong yun. So, pwede muna niyang i-avoid yun. And then apart from that, pwede niyang dagdagan yung frequency ng kanyang bathing or panliligo, So, para at least medyo makarelease ng heat yung kanyang katawan. So, if to no avail pa rin still, no, at talaga nagpapawis, no, meron kasing mga procedures na ginagawa. Like for example, Botox injection dun sa area
No, ang nilalagyan natin, sinasubject natin yung areas na tinatawag na starch amylase test, no. So basically, may inilalagay kami simple gawgaw, and then patatakbuhin mo after. Patatakbuhin mo muna pala after, pakikilusin mo. Tapos pagka nilagyan mo kasi yan ng gawgaw, mag-iitim. Sabihin doon yung sobrang pagpapawis. Yun lang ang ini-inject ka ng Botox. And makakatulong yun for the next 5 to 6 months. Kasi alam natin, short-lived lang ang Botox injection, ano. So yun, but for a time, hindi mo na magpapawis. But in the event, hindi niya, kumbaga, kasi siguro, kung mamaya masyadong maraming parts ng body ang talagang extremely nagpapawis, syempre masyado namang magastos for her. So ngayon, kung nagkakate nga from dun sa pagpapawis, ano, pwede siyang kumuha muna ng mga recall that, ang tawag dito, pwede siyang gumamit ng mga calamine lotion, ganyan. Okay, pag hindi, wala tayong choice. Magbibigay na tayo ng mga steroidal preparations like yung hydrocortisone. Ang tatandaan lang po natin kapag po mga steroids po, no, kahit po yan ay topical or pamahid, that can be absorbed systematically. So, ibig sabihin, pagka yan marami kasi side effect ang steroids pag hindi po tama ang paggamit. So maganda, Ma'am Mercy, maganda po makapasyal po kayo sa dermatologist nyo para mas proper po yung diagnosis, and then mas tama po yung magiging management. No? In the meantime, no harm naman ang tawas diba? Kumbaga for relief lang talaga in case man na sobrang magpawis. Initially, para wag muna magpawis. Ano? Pag hindi po nag-improve, punta po tayo sa punta po tayo sa ating doktor, no, para mas maganda po yung maging treatment po na maibigay sa inyo. Mas maayos po, ano. Okay. And sa bagay ngayon, medyo malamig sa Tagaytay. Nasa Tagaytay pala si Miss Mercy. Pero in case man na mapunta sila sa Makati area, pwede po kayong pumunta kay Doc. Yeah, kaya kung magawi po kayo dito sa UNTV, nandito po tayo pagka-Lunes na after Good Morning Kuya. No? Tayo, malugod natin kayong asikasuhin po dito. Ayan. Maraming salamat, Doc Sara. And may isa pa, Kog, sa'yo ulit. O, diba? Binabalik sa'yo ang question. This time naman, ito po ay galing kay Sean. I'm not sure kung tama pagkakasabi ko, no? Sean ba to or Kian Antonio ng Bukidnon. Ang pinsan ko po ay DH sa Hong Kong. Umuwi po siya dito sa Pilipinas last month at ayaw na daw po niya ulit bumalik sa employer niya dahil hindi na daw po niya matiis ang trato sa kanya. Maaari po ba siyang kasuhan ng agency o employer niya? Hindi pa po kasi tapos ang contract niya. Naku, pwede siyang kasuhan ng agency dahil syempre violation of contract yan. Merong term, no? Merong year na year o ilang taon na kailangan siya magtrabaho doon. Ngayon, kung meron po siyang mga reklamo tungkol sa pagtrato sa kanya, kailangan niyang sampahan ng kaso, no, yung employer niya para at least mapasubaybayan kung ano yung pagtrato sa kanya ng employer niya sa Hong Kong. No, pero siya pwede lumapit po? First of all, pwede siyang magsumbong sa consular office, sa embassy sa Hong Kong, no, para mabigyan paalam yung authorities sa Hong Kong, no, yung police dyan o yung Department of Labor dyan kung paano siya pinagtratrato ng kanyang employer. Ngayon, kung siya po ang magva-violate ng kontrata, pwede po siyang habulin ng agency dahil nakapirma po dyan Siyempre, ang employer hahabulin niya yung agency. Yung agency hahabulin siya. So, ganun mangyayari. So, ang pinakamabuti talaga, lumapit muna sa embahada ng Pilipinas doon. Yes, And kung totoo naman kasi na may nangyayaring physical harm or anything, makikita naman agad dun sa embassy Tama. Diba? So, Tama. pwedeng gawa ng aksyon. And they will observe, no? Yes. They will inform their counterparts sa Hong Kong, no, para mapatawag yung employer kung ano yung nangyayari talaga sa bahay. Iyon. Ayan, sana nasagot namin ang katanungan mo, Kian Antonio. At yan po muna ang ating mga kinonsulta ngayong umaga. Maraming salamat sa iyo, Doc Sara. And of course, Kong Erin, mamaya abangan niyo po. Bukas po ang aming programa hanggang 6:45 in the morning para po tanggapin ang inyong mga legal and medical questions. Yes. Ayun ito naman noong nakaraang linggo ay nagsagawa po ng libreng warts removal sa ilang mga kasambahay natin. Katuwang po ng UNTV ang Philippine Anti-Aging Medicine and Clinical Aesthetic Society. Tunghayan po natin ito. Isang
Ang Derma Specialty Clinic Center ang magkatuwang na inilunsad ng UNTV at Philippine Anti-Aging Medicine and Clinical Aesthetic Society Incorporated o PAMCAS para sa mga kasambahay nating may iba't ibang suliranin sa balat. Ang naturang public service project ay naglalayong maabot at matulungan ang mga mahihirap nating kababayan na walang kakayahang makapagpagamot at makapagpakonsulta sa isang dermatologist. Kabahagi rin sa advocacy ang ating partner doctor at host ng Good Morning Kuya, si Dr. Sara Barba Cabudil. Magandang umaga mga kasambahay. Ngayon pong umaga ay nandito po tayo sa PAMCAS Center, no, yung Philippine Anti-Aging Medicine and Clinical Aesthetic Society. Ito po ay ang kapartner po ng Good Morning Kuya sa pagbibigay po ng serbisyong kasangbahay. Ngayon po ay makikita natin dito, isa sa ating mga pasyente pong napaglilingkuran sa Good Morning Kuya ay si Kuya Will, no. Ito po ay patungkol po sa kanyang problema sa balat, particular ang kanyang warts po, ano. Ngayon po ay nakikita natin na siya po ay ginagawaan ng, ang tawag po natin sa procedure ay electrodesiccation or electrocautery. Kasama po natin dito ang training officer ng PAMCAS, si Dr. Joan Santamaria. At we have also here Dr. Stephanie Alandidi Francisco and yung iba rin po natin mga doctors dito, no. Ngayon po ay mapapansin natin hindi lamang po sa mukha, dito rin po sa leeg, napakarami na pong malalaki na warts na alam natin hindi na po kakayanin ng pagpahid ng topical anesthesia. Kaya po kanina po ay nag-inject po tayo para habang ginagawa po yung procedure ay hindi naman po maging masakit para kay Kuya Will. After po nito, lalagyan po natin siya ng topical antibiotics, no, at saka topical anti-inflammatory kasi syempre medyo yung pong procedure ay magbibigay ng konting pamamaga sa balat. Inaasahan po natin na siya po ay magpa-follow up po a week after po today para po ma-check natin kung kamusta naman po yung paggaling ng kanyang treated lesions. Lubos naman na nagpapasalamat si Mang Willie C. sa naging treatment at panggagamot sa kanyang suliranin sa balat. Ako po yung nagpapasalamat sa Diyos at sa Kuya Daniel at sa serbisyong kasangbahay at sa PAMCAS na nagbigay sa akin ng pagkakataong matanggal yung aking mga warts. Salamat po sa inyong lahat, lalo na sa mga doktor na gumawa nito. Ayan, okay. Maraming salamat po sa UNTV sa pagbibigay ng pagkakataon po sa mga doktor po ng PAMCAS o Philippine Anti-Aging Medicine and Clinical Aesthetic Society na makapaglingkod naman po sa ating mga kababayan, ano. At abangan po nila, no, na sa mga susunod po na buwan po natin itong gagawin, ano. Usually po every third Thursday of the month ang atin pong ang ating pong katuwang sa radyo po ay ina-announce na po nila ahead of time kung ano po yung mga serbisyo po na aming ihahandog para sa susunod po na mga buwan. Ito pong February po, free acne treatment po ang ating ibibigay sa ating mga kasangbahay. Ayan. At gusto ko din po sanang pasalamatan ang Creative Skin and Mediquip po para sa pakikipag-partner po sa UNTV and sa PAMCAS para nung nakaraan pong January na nung ginawa po natin yung free na warts removal po. Meron bang kailangan na pre-registration dyan o kahit Pwedeng na walk-in? walk-in? Actually, it depends kasi sa service, no? But we advise na sana, magpa-register po. Tatawag lang naman po sila dito sa UNTV. Para po, kasi syempre sa scheduling po at malaman din po natin kung ilan pong doktor ang ating iimbitahan para po dun sa mga procedure na gagawin. Kasi last time po, ang ating pong mga nagawa, siguro around mga 10 to 12 po ang ating mga nagawa na Ang na-feature lang po natin si Kuya Willie. But of course, ibang patient po na i-feature po natin sa kung anong tawag natin sa radio program natin pagkahapon, Serbisyong Kasambahay. Ayun. So yun po, sa Serbisyong Kasambahay. And para po sa registration, tumawag lamang po sa UNTV Action Center sa numerong 4426244, local 181. Ayan. Okay. Puntahan po natin ang ating word for the day. Word for the day. Adversary. Noun. One's opponent in a contest, conflict, or dispute. Example sentence. When I grew up, I realized my mother was my best friend and not my adversary. In Tagalog, kalaban o kaaway.
yan, itong adversary mas ginagamit natin, no? In our day-to-day lives. Meron kang naisip na Kaaway. kalaban. Oh. Adversary. Adversary. Oo. Ako na lang muna. Kagabi kasi natapos po yung Australian Open, no? At nanalo si Roger Federer. Si Rafael Nadal yung kalaban nga po niya. So, Rafael Nadal was a worthy adversary to Roger Federer. Yet last night in the Australian Open. Yan. Doc Sara, meron ka bang Ano bang pwede? sentence? Okay, sige. Having an adversary in one's life is normal to keep our lives in equilibrium or in balance. Ako naman, I make it a point not to have any adversaries in my life because it's such a hassle. Tama naman. Tama. Dapat lessen your enemies. Pero diba? actually, di ba, like what yung sa ginamit ko nga sa sentence ko, sabi books would say, some books would say na parang, it's normal na meron kang opponent kasi ang mangyayari niyan, hindi para at least, that May would be a part balance. of your growth you know. Kasi yun. kung hindi, parang very boring ang isang buhay. Yeah, at Diba? saka syempre mahirap din para it always keeps you on your toes Maganda rin para at least it would be a humbling Tsaka you experience really from can time to please, time. everybody. Everyone, no matter how good you show them, how kind you are to them. Just be careful. Kung minsan kasi ang looking at one as an adversary, nangyayari dyan, nagiging jealousy Yeah. Oo, dapat maiwasan po natin yung pagiging jealous ng isang tao sa kapwa niyang Importante yan. Okay, puntahan po natin ang ating mga kaibigan sa huntahan kay Attorney G at Jocas. Good morning! Good morning, Kong. Kong, Arrivederci si Roma. Ay, nako, grabe yung pag-uusap. Talagang every word, every comma, pinag-uusapan. Importante yun, siyempre. Oo. May ibang meaning pag mawalan na lang isang kama, may iba na interpretation. Pero kung hindi nagpirmahan ng ng bilateral Kasi ceasefire. matindi yung usapan tungkol sa releases ng political prisoners. At ito po ay pinag-usapan nung second round pa. At kaya nga matibay yung posisyon ng ating presidente na wag muna kami magre-release hanggat hindi pirmado. Tama yun. Ngayon, sabi naman ng kabila, hindi, pinangako mo maski yung mga matatanda nasakitin, no, dapat pinalaya na yan. Yung may iba pag-usapan natin. Kaya doon nagkaka-stalemate. Pero yung maganda dito, maski nagkaroon ng stalemate sa usapin ng ceasefire, yung mga iba't ibang mga usapin katulad ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms at yung Political and Constitutional Reforms, inch by inch, muusad yan. At saka kung hindi naman talaga natin inaasahan na sa isang upuan pa lang okay lahat, planchado lahat, di ba? Siyempre ganyan talaga ang negosasyon, kaya nga may negosasyon na tinatawag. Oo. Ang importante, hindi yan nauudlot, hindi yan napuputol, at ang bawat partido ay patuloy pa rin naghahanap ng solusyon sa bawat problema natin. Ang kagandahan dito, Attorney G, ang nangyari kasi noon, sequential, no? Hanggat hindi napipirmahan yung isang usapin, hindi uusad yung iba. Ang nangyari dito, na pagkasunduan ng dalawang panig, maski hindi umuusad yung isang usapin. Yung ibang mga usapin pwedeng mandar. So pwedeng i-separate naman yon. Hindi yung parang precondition yung isang usapin para mapag-usapan pa yung iba. Yan. Yun. Oo. La 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 la. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya, January 30, 2017, Miss Universe Day. It's 6:25 in the morning. Ngayon po ay usapang pangkalusugan. Doc Sara. Ayan, good morning, Kong. Good morning po sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga television. No? Ang ating pag-uusapan ngayon ay premature graying of hair. Premature graying of hair. Bakit premature? Okay. Kong, so basically, may tinatawag kasi dito, di ba, na according to studies, may tinatawag na rule of 50-50-50. Okay, so 50% daw of population, okay, would have 50% of gray hair at
age of 50. Yun ang sinasabi nila. But of course, it's a generalization. No? Now, kapag ka nagkameron ka ng, kumbaga namumuti na ang buhok earlier than expected, earlier than the expected age, so you call that premature. Okay, but of course, nakikita naman kasi natin yan, kumbaga may pa isa-isa, padala-dalawa na meron. Minsan kahit nga mga bata, teenager, minsan meron na. Oo. Now, before we proceed dun sa premature graying of hair, bakit muna ba talaga namumuti ang buhok? Yes. No? So, Malapit sa puso ni Pong ang topic na to. Malapit daw sa puso mo ko. Walk out na muna. Balik muna ako sa kwan. Actually, na-realize ko nga sa kanya nakadirect. Yung direction ko sa kanya nakaharap eh. Kayo Snow yan. Okay, so basically, yan. No. Hindi, ibig sabihin sinasabi mo, 50 pa lang si Kong. Totoo naman eh. Ayun. So anyways, so basically, kasi ang ating katawan, even like the hair, even nga yung mga mata natin, even sa brain natin, actually meron tayong mga pigment forming cells. You call that melanocytes. Okay? So, I mean, yan. So, punta tayo sa hair particularly, no? Ang ating hair, may pigment siya. You call that melanin. Okay? So, now, depende kasi sa race. Siyempre, mas tayo nasa gitna eh. Mga Caucasians, mga puti sila yung mga blonde o kaya reddish yung hair, di ba? Sa Asians, ayan, medyo nagda-darken na. Sa mga Africans naman, sila naman yung sobrang dark. Okay? So, now, siyempre, you expect kapag ka yung decent mo would be, basically sa Caucasian ka, sila yung mas earlier, mas naglalighten kasi mas konti yung melanin pigments nila. Okay? So, sa atin naman, Asians, tayo nasa bandang gitna. No? Though, di ba, nauso na kasi yung mga glutathione intake, pag tinatanong doktora, nakakaputi pa ng buhok yon. So, it's possibly true. Okay? It can be true. Ang question na, bakit may possibly pa? It depends kasi how long ka magte-take. So, parang the lighter you get, you expect also, kasi ang hinihit niyan would be the enzyme tyrosinase, which is responsible for pigment formation. So, dahil nahihit yung tyrosinase, hindi magpupush through yung synthesis of melanin or yung dark pigments. Yun. So, now going back naman dun sa mga Africans o yung mga dark descents, you expect sila yung mas marami. So, it would take longer bago maubos yung formation bago humina yung melanin production sa katawan nila. Okay, so, God is good. Everything is in balance, no? So, may pros and cons sa lahat ng bagay. Okay. May question lang ako, Doki. Ang melanin kasi, bumibilis ang production kapag nasa arawan ka, di ba? So, does this mean, sila. so, ibig sabihin ba nito, kapag ako ay mas madalas nagpapaaraw, mas hindi rin mabilis mag-gray yung buhok ko? We have to be very, very specific on that. Kasi once na lumabas na yung hair shaft mo, yun na yung color niya eh. You get it? Okay, magkaiba kasi diyan ako confused eh. Doktora, pag nag-hair fall na ba ako, ibig sabihin mamumuti na yung buhok ko. Magkaiba kasi, we have different stem cells in our body. Ang stem cells ay ang youngest cells in the body, no? So, undifferentiated yan. Ibig sabihin, from the time of, yung baby ka pa lang, so may mga cell na hindi pa alam, magiging hair ba yan? Magiging liver cell ba yan? Magiging neurons. Okay, so iba ang stem cell ng melanocyte yung nagpo-form ng pigment. Iba rin yung stem cell ng hair. You get it? So now, yung sa question mo na yon, it makes sense na parang, okay, iba yon, iba. Hindi sila magkahalo doon. Kasi kunyari, nagpa-araw ako, and then, lagi na arawan yung hair ko, lumabas na yung talagang natural color of hair. Basically, baka magda-dry siya iba. Okay, so, it's different. Now, puntahan natin yung talagang specific topic natin is premature. Bakit naaaga? Okay, so, one can be, kasi we also, di ba, we have antibodies sa katawan natin. Antibodies can attack any cell in our body, no? So basically, kapag ang na-attack melanocytes, walang magpo-form ng pigments. Kaya nga sinasabi, doktora, bakit ganon? Pagka nakakatanda ba, pag nag-iisip ka, nasi-stress ka, namumuti ang buhok ko. Okay, sabihin, ang puti ng buhok niya ngayon, siguro may maraming problema. Usually yan ang thinking kapag, yan po ang mentality kapag mas namumuti bata. ang buhok. Yan, di ba? Pero pag may age na, kumbaga, it's a natural process, di ba? So, now, honestly, talagang may effect yun. Studies have shown that talagang stress can bring about parang graying of hair, premature graying of hair. Pero hindi naman yun dahil may problema siya, oops, biglang namuti. It's basically, may tinatawag tayong oxidative stress. So part yan ng natin, pagka may nakaamoy ka ng sigarilyo or iba-ibang mga free radicals na kuha mo. So nagkakaroon ng damage sa DNA natin. So now, pag ang inattack ay DNA po ng ng melanocyte, so basically, hindi na siya makakapag-form ng pigment, kaya namumuti siya.
Okay, so yan, it's applicable sa lahat. Pwede pong namuti ang buhok sa scalp, pwede sa kilay, pwede sa buhok sa ilong. Kung saan ka may buhok, pwede po yon. Depende kung ano po yung na-target. Okay, apart from that, nutrients. So kapag ka, for a long time, di ba yung iba mga nag-abrupt yung kanilang weight loss? Oo. So yun, you expect nagsasuffer din po ang nagsasuffer yung mga proteins natin. Antibodies are made up of protein also. Melanocytes, the pigment. So, protein in nature also. So basically, pag bagsak ang protein mo, wala kang source, no? Kasi ang kinakapitan po sa buhok ng ating melanin or dark pigment is yung keratin component. Diba, ang ating buhok, may keratin yan eh. So, it's made up of protein. Ngayon, kung kunyari bagsak ang proteins mo, gawa ng protein loss sa katawan, you expect hindi magaganda ang uptake ng keratin dun sa melanin na pigment natin. Dok Sara, may katanungan ako, sabi-sabi ng matatanda, kapag daw may white hair, bunutin. Tama bang bunutin o wag bunutin na hayaan Tsaka na lang? dumadami. Oo, yung mga sabi-sabi. So, Ayun, wala hindi. pong nakapag-prove na study na ganon. Opo. Nagkakataon lang siguro na parang, teka, isa lang dati, bakit yung dalawa na siguro kasi binunot ko. So, wala pong studies na nakapagsabi na ganon, no? And then, tuloy natin yung sa nutrients, no? Copper, zinc, manganese. So basically, napaka-importante rin itong mga to, no? So kapag yung diet mo is hindi okay, yun. So now, yung mga hormonal fluctuations, yung mga lack of sleep, they all boil down to yung oxidative stress na sinasabi na nagkakaroon ng DNA damage, no? Now, so ngayon, syempre, anong remedy dito, no? So, syempre, dapat ma-identify what brings about yung premature graying of hair. Kasi kung kunyari na-rule out mo na yung mga nutritional problems, okay, tapos plus yung say for example, sinasabi nila kasi nasa lahi daw, no? So it's also it's also a truth, no? But of course, kailangan na rule out mo muna yung iba. Kasi factor din dyan, baka mamaya meron siyang endocrine problems, no? Like sa thyroid. Okay, so anything that can remove the body in equilibrium, so pwede talaga mag-contribute dyan. At is ang natin kasi ang skin natin, yan ang kalimitang nasa-sacrifice eh. Kapag dehydrated ka, tuyot ang balat mo. And hair is actually an appendage of the skin. Okay, so yon. Now, so syempre, paano na lang gagawin? So, ang gagawin na lang, mo na lang siya, itatry mo na lang ma-conceal yung gray hair mo. So basically, magtina. Oo, yung mga dye, di ba? But of course, syempre, you have to select kung ano yung tama sa'yo, baka mamaya patina ka ng patina, mamaya yung allergy, tama si Kong. But meron din kasi naman, like for example, yung mga coconut oil, tas haluan mo ng lemon, yung mga gata, nakakatulong talaga siya para maging intact pa yung mga protein natin sa buhok natin. So nakakatulong talaga siya. Henna is good also. Okay, may natural henna, the henna leaves. You prefer, Dok Sara, yung henna compared do sa mga box dye na nabibili sa market? Yeah, of course. Kasi syempre, mas sure natin na wala siyang hydrogen peroxide. Kasi isang factor din ng hydrogen peroxide, yung lagi nagpapakulay ng buhok. Kasi may hydrogen peroxide yan, nakakakos yan ng bleaching of hair. So eventually, talagang light na yung kulay. And I forgot to mention na ang ating buhok talagang meron siyang hydrogen peroxide content. Meron siyang natural hydrogen peroxide. So in the event na sobrang taas siya, nabi-bleach po yung buhok natin. Ang kagandahan lang ngayon, syempre lalo na yung mga Kuya, good morning. Hi, Kuya. Good morning. Yung generation ngayon, ang uso ngayon yung di ba? Parang granny look, yung namumuti, yung gray yung hair. Gray hair, silver hair. Grayish silver. Usong-uso ngayon. Si Kuya hindi yan nakaka-relate eh. Ang topic natin, premature graying of hair, Kuya. Awa naman ng Diyos, hindi pa pumuputi buko. Bigote pumuputi. Oo, bigote ko pumuputi. Pero yung... Pero may strands. Wala eh. Wala ka? Wala pa eh. Ako meron. Si Arlene meron na. Ako Si meron. Ate Arlene, good morning, Ate. Si Arlene meron na. Ako rin, Kuya. Pero... Sa isa-isa. Oo, meron. May ganun na putiin ng buhok, di ba? Meron po. Pero nag-50 si pumuti na buhok. Sino? Dito ka nag-50, di ba? Oo, dito. Oo, dito ka nag-50. At ngayon na siya 16 ngayon, na 16, di ba? mag-aano na siya, mag-senior na siya. Hindi pa, malayo pa. Gusto ang biyahe mo. Okay, at least napasabak yung news crew natin. Pwede ba mag-mirroring dito? Ha? Pwede ba mag-mirroring? O, tapos may mga ba kayo? May mga camera ba kayo dyan sa taas? May napulot akong ewan ko kung magiging effective to. 7 minutes lang every 7 day. minutes. Ha?
Exercise. Oo, 7 minutes na Ba? challenge Ba? na exercise, di ba? Parang, sabi ko, okay to ah. Pwede ba mag-mirror dyan? Exercise. Ay, balikan muna natin si Angela para bago nyo, baka pwede nyo ako sagutin. Walang nasagot sa akin eh. Oh, Angela. Wala akong kausap dito eh. Good morning, Angela. Ay, good morning! Good morning! Good morning, Kuya! And of course, good morning din sa ating mga kasama dyan sa bahay ni Kuya. And nandito pa rin po ako live dito sa Coffee Tea Library. At as I mentioned earlier kanina po, ay yung wall po nila dito ay may mga paintings na talaga naman po, we can proudly say na gawang Pinoy yung mga paintings na yon. Ito po ay kanilang binibenta at more importantly, this gives opportunity doon sa mga young and up-and-coming artists na makapasok or makilala po sa art industry. Kaya naman, this morning ay makakasama po natin yung two of the featured artists here sa Coffee Tea Library ay sina JV Araneta. Siya po ay student freelance portrait artist. Yan, JV, good morning sa'yo. And of course, si Toto Caballes. Isa rin po siyang freelance portrait artist. Good morning! Good morning. Yan, so kanina po, kasama rin po natin si Sir Ian Bauzon. Siya po ang owner ng Coffee Tea Library. Good morning, sir! Good morning. Okay. So, ayun nga, 'di ba? Kanina po ay tinuturuan nila ako ng kakaibang technique ng painting. Ito nga, at sinisimulan na namin ang tawag, anong tawag dito sa technique na to? Dry on dry. Dry on dry. So, tapos ang kakaiba dito kasi gumamit kami ng coffee since we're here in the shop. Gumamit po kami ng kape. Yun po ang ginawa naming medium sa paggawa. Ayan. So, kanina, sinimulan na po natin. Ito po yung nagawa namin. Ayan. So, hopefully, maganda. Maraming salamat sa pagbantay mo ng ginawa ko. Joke lang. So, ayan yung mga usually ginagawa dito sa Coffee Tea Library na nagkakaroon ng mga art sessions. So, eto nga, I have the opportunity na madali rin naman pala kasi dot lang ang meron dark nakalagay dito, dark to light na technique na ginagamit. At tulad ng aking nabanggit, kape yung ginamit sa pagpipainting dito. So, this time around naman, puntahan naman natin yung kabilang corner kung saan makikita natin. Sir, samahan niyo po ako, Sir Ian. Yan. So, kanina nga pinakilala ko sa inyo si Sir Ian Bauzon. Siya po ang owner ng Coffee Tea Library. Dito po tayo. Ayan. So, ito, this corner naman, makikita po natin yung mga bestsellers po niya. Yes. Bale, meron po kami mga bagong products ngayon. Yan po yung lahat ng mga hotcakes. So we have mango ginger, tapos we have apple cinnamon, and then cheese. So lahat po to, yung pagkakagawa namin ay yung kami-kami na rin yung nag-invento kung paano. And then this is our bestseller po, nachos and full house stack. Tapos we have chocolates and then coffee caramel macchiato. Kanina po, pinakita ko po sa kanila very briefly yung library dito. Can you walk us through din po dun sa mga ginagawa dito sa Coffee Tea Library? Actually, yung Coffee Tea Library, ang target market po talaga namin ay students. So parang we are targeting that Coffee Tea Library will become the second school as well as third home for all the students around the area. Kasi we are located between 9 academic institutions. So parang ang aim talaga ng Coffee Tea Library is for students to be engaged in information. That's why you can use, kanina yung nakita mo yung mga paintings. So instead of giving them books, we let them experience and engage in information. So that's the aim. Napakaganda kasi in this age of technology, puro na lang mga gadget ang mga bata. At napakaganda dito kasi they have a room to review and of course to showcase their talent. Yes po. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ian Bauzon, ng owner ng Coffee Tea. And of course, sa ating mga portrait artists na si JV at saka si Toto Caballes. And for the meantime, balik muna po sa inyo dyan, Kuya, sa bahay ni Kuya. Sa Potrero, Malabon City. Yan, it's not coffee if it's not Daniels. Andiyan ba? Meron akong hindi ko, lahat kayo dun sa yung mga nandiyan ba, tutukan yung camera yun nandiyan sa sa studio. Let's take the challenge. Ako muna manonood. Ikaw muna. Hindi ako taga-annotate eh. Hindi ko, kasi honestly, hindi ko alam kung ano pa to. Anong laman niya. But it's a 7-minute. But ano ba? Nakuha nyo na ba? Nakuha nyo na ako sa mirror? Ha? Hindi, na-mirror nyo na ako. Kasi AirPlay mirroring, GMK mirror. Ba't ayaw pumasok?
GMK Mirror. Mirror Ay, on the wall. Pinupush ko, GMK Mirror. Nakalitaw dito sa akin, GMK Mirror. Ayaw, nasan ba siya, no? Ayan, unable to connect to GMK Mirror. Nakalitaw dito oh. Pero hindi lumilit, but hindi nagmi-mirror. Ayaw. Bakit? Nasa si samantala, alos 6:41 na pala. Kamusta naman yung showing ng isang araw sa mga pinuntahan niyo? Okay naman. Dami. Ayos, awa ng Diyos iyakan sila, awanan sila, or what. Diba? What's for breakfast muna tayo? Who is going to do that? Ito na, Monica. Oo, our favorite time of the day. Siyempre, ito ang ating What's for Breakfast! At makakasama po natin ngayon si Chef Angie. Good morning. Morning po. At si mamaya, mga ilang sandali makakasama din natin si Dito Chef ka, Chef. Jeff. Sige, Ayan. nakatuwa yung outfit namin. Terno kami. Bagay tayo, Chef. Black and gray. Yes. Oo. Oo, bagay tayo. Chef, ano ba ang iyong i-prepare for us ngayong umaga? Ngayong umaga, nag-prepare ako ng chicken soy with honey sauce. Chicken soy with honey sauce. Ayan yun, Chef. Ooh, yummy. Ano ba yung mga ingredients na kailangan mo sa paggawa nitong ating recipe for today? Yan, meron tayong soy sauce, oil, yung sesame oil, sesame seed, hoisin sauce, brown sugar, salt, and 2 cups of water. Okay. Tapos meron ding May veggies tayo for garnish, yes. So, Carrots, corn, green peas for garnishing. Yeah, lang to. oo, Okay. pang-toppings. Okay, gawin na natin itong ating breakfast for today. Okay, Chef, go! Okay, Chef. Ano yung ginagawa? Nagpakulo tayo ng water? oo, papakulot na tayong Okay. tubig. And then, Ilagyan natin ng toyo. Okay. Tapos, idadagdag natin ng ano to, Chef? Yung konting honey sauce at saka yung star anise. Malakas ang flavor niya, Oo. di ba? ano ba lasa niyan? Basta distinct yung flavor niya, Kikay eh. Tsaka yung smell. Sa mga Chinese, Oo, yan. Chinese dishes. Tapos nagdagdag tayo ng garlic ba yun, Chef? Konting salt, sisibot, yung wood na parang 5 spice sa Chinese. So maraming spices. Tapos ito na yung ating chicken. Yes. Whole chicken. No? Half Ang nilagyan. siya, oo. Half. Lagyan natin yung half. Ayun. Lulutuin lang natin siya for about 15 minutes. Okay. Tapos? Ayan, i-deep fry na natin siya. So kaya natin ginawa yung unang procedure para kumapit yung lasa doon sa chicken before natin siya i-fry. Yes. Okay. Para And kumapit then, yung flavor. And then, Chef? O yung pinagpakuluan natin ng chicken na yun din yung gagawin natin siyang sauce niya. So halos walang tapon pala to, no? Wala talaga. Lahat ng pinagbabaran, pwede mo pang gamitin. At yung pinagbabaran natin, yung marinade natin, Lalagyan lang natin siya ng flour para yun na nga siya. Lumapot. matigas na lumapot. Okay. Nalagyan natin ng sugar. Okay. Tapos, parang sauce yun, Chef. Anong sauce? Honey and hoisin. Okay. Mixed. Tapos halo-halo lang. Halo lang siya. Hanggang Pag sa lumapot na siya, yun na yun. Luto na siya. And siguro, dahil naka-fry na yung chicken, ipapatong mo na lang doon sa Papatog chicken. na lang. Tatapos mo na lang siya. At yung garnishing na mga vegetables sa taas. And eto na yun. Ayan na siya. Finished product na. Yun, ang chicken soy with honey sauce. Pero bukod dyan, meron ka pang ibang prepare sa amin, Chef. Yeah, meron akong barbecue pork loin steak. Barbecue pork loin steak. Masarap. So may chicken at may pork. Yes, so saan ka pa? At syempre para naman sa ating mga kasangbahay na nais kang kontakin, saan ka ba nila, Chef, pwede matawagan o matext? Tatawag na po sila sa 0906-240-1293 at 0922-902-1186. Yun. Social media accounts. Meron ba Facebook, Instagram? Sa Facebook po, Angie Ramos Catering Service lang po. Ayun. Kapits Food Trip. Kapits Food Trip po. Oo. Punta lang po kayo dyan. Masarap po yung mga pagkain namin. Okay. Meron ka bang gustong batiin, pasalamatan, mga nanonood na kamag-anak?
Thank you po sa family namin, tsaka dun sa Kapits nga, sa Kapits Food Trip. Kay Ma'am Jewel, sa mga cool chefs. Ayun, ipapag-greet sila. Hello, good morning! Good morning! At syempre, Monica, makakasama din natin ngayon na nagbabalik si Chinky Chef, si Chef Jeffrey Tan. Good morning! Oo, welcome back dito sa bahay ni Kuya. Ano ba yung ginawa mo today, Chef? Bali, ginawa ko is the salted egg fried chicken. Salted egg fried chicken. Uy, uso ang ano ngayon Ang salted egg ngayon. Salted egg chips, salted egg chicharon, ngayon naman salted egg chicken. Yung pinaka-original talaga is prawns. Hipon. Salted egg prawns. Tapos nagkaroon ng maraming variations. Oo. Hanggang sa nag-evolve na, tapos ngayon chicken yung gagawin natin. Chips na may mga kung ano na. Oo. Ayan, kaya ano ba yung mga ingredients na kailangan natin dito sa ating salted egg chicken? So, bali, kailangan natin syempre yung mantikang pamprito. So, boneless chicken, yogurt, all-purpose flour, syempre salted egg, yung fresh, chili, then milk. Curry leaves is optional. Kasi mahirap maghanap. It's dried yung ginawa ko dried. Chef, meron ako nakikita na mga binibenta na salted egg powder. Powder, okay pwede ba yun? rin. Yes, pwede rin. Same Pero, lang ang taste nun? hindi lang siya makuha ng masyado. Iba kasi Kailangan mo texture timplahan, yeah. You prefer talaga yung ano, yung may yolk original talaga. Yeah. Okay. Then, syempre, salt and pepper. Okay, Chef. So, yung first process natin is mamarinate natin yung chicken sa yogurt. Yeah, preferably overnight yan. Sa yogurt? Yeah, yogurt. Kasi yung yogurt, nagpapalambot siya ng meat, tsaka nagpapajuicy siya. Pero kailangan hindi flavored. Hindi flavored, plain. Yeah. Then salt and pepper, titimplahan, and haluin. Just marinate overnight. Kung hindi overnight, mga 4 hours. Kung lulutuin nyo na the day ahead, mga kunyari gabi, pwede na siya. Okay. And then? So yan, i-ano natin siya sa flour. Coat. Okay. Yan. So, Single coating lang yeah, to. single coating. Okay. Then, fry na natin. Dapat deep fry Deep fry. Kasi kapag hindi deep fry, hindi pantay yung... Hindi lilitaw si salted egg. hindi papantay yung lutong nung manok. Yan. Then after, gagawa na tayo ng sauce nung chicken. Yan. So oil, mag-iinit tayo ng oil, yung sili. Yan. Tapos yung leaves, gigisahin siya hanggang sa bumango. Then yung yung salted egg. Ayun naman. Yan. Hanggang sa medyo bumubula-bula na siya. Tapos lalagay na natin yung gatas. Oo. Para matunaw Anong yung... klaseng gatas yan, Chef? ginamit ko, evap. Evap. Yeah, That evap. may manamis-namis na Manamis. Yan. Tapos haluin na natin yung piniritong manok. Yan. Tapos haluin lang natin. Tapos parang i-coat lang din natin siya ng sauce. Coat lang natin. Yeah. Okay. Ayan Yan na. na. Ang ating salted egg fried chicken. Napakasarap naman. Pero meron pa akong ibang nakikita. Kuya. Kuya. Boneless yan, Kuya. Pwede. Boneless. Boneless ba to? Boneless. Nangungula si Kuya. Uli. Oo, mukhang masarap na sarap si Kuya sa iyong ginawa. Ako din na-excite ako dyan. Pero Monica, meron pang ibang ginawa si Chef Jeff for us. Ano ba ito mga? So, Ano ba to? ito is Korean naman. Korean? Korean, yeah. So, meron tayong beef bulgogi sam wrap. Kimchi rice, Okay. lettuce, tapos yung ating bulgogi beef. Paano kinakain yan? Nire-wrap mo yung kanin and yung beef dun sa Yung lettuce, tapos lalagyan natin ng kanin, Oo, then tsaka beef, yung tapos i-roll. Tapos i-wrap mo nga. Oo, ganun sa Korea, may So, sila do mag-wrap. it yourself wrap. siya. DIY tayo DIY, ngayon. yeah. Yes. Maraming salamat, Chef. At para naman na sa ating mga kasangbahay na nais kang kontakin, saan ka ba nila pwedeng makontak? 0917-834-8309. Then sa social media is The Chinky Chef. Just add us. Then, promote ko pala yung gumagawa kami ng maliit na studio, kitchen studio for mga gustong matuto magluto. Yeah, mga takot sa kusina. Natuturo ka rin? Magtuturo. Magtuturo? Yeah, magtuturo. So, i-update namin kayo dun sa social media namin. Kung Sa kailan siya Chinky Chef. mag-open. Yeah. Tsaka yung mga classes, ganyan. O, kailangan ko yan. Ako rin sa kailangan kusina ko rin. Oo, magaling lang kami kumain. Maraming salamat, Chef Thank you. Jeff Thank at you. Chef Angie. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much.
ang isa sa mga kinakabahan po natin kung magkaroon po ng leak ang radiator hose. Alam ba ninyo merong mga first aid na pwedeng gawin? Hindi lamang first aid ng UNTV Rescue. Kung kayo po ay may masking tape, no? Pwede po ninyong gamitin pang first aid ng inyong sasakyan. Panoorin po natin ito sa Manibela. Sa katagalan ng paggamit, itong hose na ito ay pwedeng magkaroon ng butas o kaya naman aksidente na tamaan ng gamit habang ginagawa natin, pwede rin ito magbutas. Pero kalimitan, ang dahilan kaya ito ay nabubutas ay yung katagalan paggamit. Isa sa pinakamadaling gamitin para takpan natin ang butas o yung crack ng hose ay itong masking tape. Ito ay madaling hanapin. Sa opisina, sa bahay, yung ating mga anak ay ginagamit sa eskwela, so hindi mahirap gamitin. Meron din mga bagay na pwede natin gamitin na mas maganda. Yung halimbawa yung duct tape o kaya yung rubberized tape na ginagamit ng electrician. Kaya lang, itong mga ito ay mahirap hanapin. Bihira lang yung gumagamit. Kung hindi ka electrician o kaya kahit na electrician ka, bihira gamitin ito. Yung duct tape naman, bihira din gamitin yan. Bukod dito, ito yung napakamahal. So, ito ang pinakamadali, mura, paraan para nating pansamantalang pigilin yung pagdaloy ng tubig dun sa may crack o butas na radiator hose. Una sa lahat, tatanggalin muna natin tubig, no? At pag natanggal na yung tubig, saka natin lagyan ngayon ng tape para madali natin ilagay. Pwede natin puputulin muna pansamantala, saka natin ipupulupot ngayon yan. Ay, saka tapos pumutol ka ulit para madali mong irolyo. Then, papatungan mo ulit yung lugar kung saan may crack. So, kinakailangan, huwag kang manghinayang sa tape. Kinakailangan ay puluputan mo lahat yung parte ng butas. Kahit na ilang patong yan, upang sa ganon, sigurado ka na walang tagas na pagka gagamitin mo. Siyempre, tinanggalan natin ng tubig. Baka naman makalimutan natin. Nalagyan na natin ang tape. Yun. Isasara natin yung drain plug. At pagkatapos, lalagyan na natin ng tubig. Tanggalin mo yung takip dito. Ayan. Saka mo ngayon lagyan ng tubig. Isa pang babala, mainit yan. So kinakailangan mag-ingat tayo para tayo ay hindi mapaso. Kung kinakailangan palamigin mo muna yung sakyan bago ka maglagay upang sa ganun maiwasan natin ng pagkakapaso. Okay, maraming salamat sa ating mga team sa Manibela. First aid lang po yan, pansamantala. Kung butas po yung radiator po ninyo, tapos tuloy-tuloy po kayo sa talyer para mapalitan po ang radiator hose, no? Importante lang po yan. Pansamantala yung masking tape. Puntahan po natin ang ating mga kaibigan sa huntahan kay Attorney G at kay Jokas. Kong, yes. Umaga muli. Good morning. Wala kang bet, Kong? Wala akong bet eh. Hindi ko masyadong nakita. Hindi ko masyadong nasubay ba yan? Vietcong lang, Vietcong. Oo. Asian na lang, Asian bet ako. Kami ang bet namin si Bet Santiago. Pero sa mga maggagala dyan sa bandang area na yan, naku, napakatindi po ng pinatutupad na security measure. Seguridad. Oo, talaga namang magmula sa dagat, magmula sa tubig, pati bawal pa yung mga maggamit ng ano. Mga drones. Drones, pati chopper, bawal po lumipad dyan sa bandang area na yan ng MOA. Parang ano yan, Kong, air, sea, and land. Plus space. Yeah. Maganda na rito para kahit paano in preparation ng ating PNP para sa ASEAN Summit. Yes. Na gagawin dito sa taong ito na darating na tayo ang chairman kasi ng ASEAN. 50 years. Yes. 58 years. At Kong, kung if you will recall, nagsimula ang ASEAN sa SEATO, di ba? Yeah. Southeast Asian Treaty Organization. Yes. Kaya nga, binilang yon 50 years. At sabay-sabay po tayong manalangin upang maging successful po itong kaganapan na mangyayari po dyan sa MOA mula alas 8 o 3 oras yan kung Erin eh. Yes. 3 oras na ako. Sino kaya ang kokoronahan at
na magiging Miss Universe 2016. Marami ang mga nagkakaundagaga ngayon kong yung mga kasama natin, si Kim Pacardo sigurado excited na excited. Sige, Okay. maraming salamat. Pansamantala po muna kami magpapaalam sa huntahan. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. At ako naman si Jose Castigador Jr. sa ngalan po ng aming partner na si Beth Santiago. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Punta natin sina Kuya at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Wala, talagang hindi na naman kompleto. Diba? Kuya, sinunod ni Beth Santiago yung sinabi mo ng Biyernes. Oo. Na baka may mag-absent sa inyo. Dalawa na naman ang maghuhuntahan. Ganun ka loyal Kuya si Tita Beth sa'yo. Nag-absent ka. Ewan ko, nakaschedule yata talaga yung Rotation, kuya. Ano yun? Magsisilbing alternate judge sa Miss Universe. Andun daw sa MOA, Kuya, sabi ni Prof. George. Wala pang May sakit si Tita Beth. wala pang laban ngayon ng hindi pa natin maintindihan kung paano bang wala pa ako nakita kasi talaga na kandidata natin na yung hindi magtatagalog ako. First time. Hindi, parang in effect, Kuya, ang sinabi niya, she reserves the right to use an interpreter. So kung mahirap siguro ang tanong na kailangan niya ng more time to think about it, hihingi siya ng interpreter. Pero kung kayang-kaya niya na, didiretsuhin niya na. Hindi pa ang interpreter naman hindi para magbigay ng kasagutan kung hindi magsabi lang. So dapat Interpret. kung ako sa akin mag-interpreter na lang kasi para ipakita niya na Pilipina siya. yung kagandahan ng salitang ng salita natin. Oo, pero meron akong nakitang isang article, kuya, and makasama siya sa radyo. Si Venus Ra, if you can remember, nung time na sumali siya sa Miss Universe, gusto rin daw niya ng interpreter. Pero yung Binibining Pilipinas Organization, yung nagsabi na wag na kasi known na Philippines na magaling magsalita ng Ingles. So parang hindi masyado maganda kung gagamit ka ng interpreter. But this time yata papayagan. Yun ang problema natin dito sa Pilipinas. Para kasi sa atin, kung hindi ka marunong magsalita ng English, bobo ka. Yun. Correct, Kuya. Diba? Parang ganun ang nagiging sinasabi ko nga sa kanila, English is a language, diba? It's not a measure of intelligence. Especially kung hindi naman talaga yun yung lengguwahe mo. Correct. Diba? Ang mabigat kung yung salita mo na mismo, hindi mo mai-express yung sarili mo sa sarili mong wika. Lalo na kung pinag-uusapan natin ay nagre-represent ka ng iyong bansa. Diba? Dapat pag nagre-represent ka ng country mo, anumang bagay na nakaugnay sa iyong bansa. Dapat kahit papaano, ikaw yung mas merong doon. Diba? Dahil yun nga, isang problema dyan Tanungin mo mga Pilipino, madalas tayo dayuhan sa sariling bayan. Correct. Diba? Pag nagre-represent ba tayo halimbawa ng ating bansa, kagaya niyan, Miss Universe, meron bang dyan, Attorney George, meron ba dyan parang orientation na dapat ikaw ang mas unang may alam sa mga tourist spots natin dito sa Pilipinas? Dapat naman, Kuya. Oo, dapat. Dapat nga, kung merong number one na mag-entertain, dapat yung ating representante. Alam mo, Kuya, it goes back quite a long time. Kasi ako, kahit nang bata pa ako, Kuya, I knew more about the United States than the Philippines. Kasi yun ang tinuturo May subject pa kami noon na American history. Kaya nga, memorize ko pa noon yung lahat na naging presidente ng Amerika, all the 50 states and their state capitals. Kaysa yung sa Pilipinas, kunyari, kung anong capital ng Bohol, o anong capital ng let's say, ng Northern Samar. Later ko na lang nalaman yon. Pero at that time, when I was in the elementary, up to high school, I knew more about the US. It's because nasa curriculum So, dapat baguhin nga. Tama kayo, Kuya. Siguro, makita din natin kasi yung kahalagahan noon na lalo na pag nagre-represent ka ng country mo, tapos pagka ikaw yung tinanong, ano ba to? Hindi ko pa nga napupuntahan yan Diba? Pero mo, ikaw ay kandidata ka sa Miss Universe. Tanungin natin yung mga nakaraan nating mga kandidata sa Miss Universe. Bago sila sumali o yung mismong akto na nire-represent nila ang Pilipinas. Alam ba nila yung mga Chocolate Hills, yung mga pinakamagagandang paparte halimbawa ng Pilipinas ay binebenta natin sa ibang bansa para puntahan. Di ba? Pinang-iinganyo mo ang iyong bayan para
Ganun, nagkakaroon tayo ng problema doon kung minsan. Kaya, ang nagiging impresyon, lalo na yan nga, kilala tayo, marunong tayong mag-English eh. Kaya para pagka hindi ka, parang pag ikaw ay Pilipino, hindi ka marunong mag-English, ay, ano to? Oo. Jojo to. Diba, ganun, mga, ganun, yung O mga- kaya, ano to, mahirap. Ang pinakamatindi, Oo. kuya, kung magpanggap pa eh. Yung Yes. magpanggap na marunong, mag-English, magaling mag-English, yung pala, sablay naman. Ano? So, one of the moral lessons, be yourself. Tapos, pagka naman tayo, halimbawa, ay balid-balid sa Tagalog, ay parang Social tuwa ka tingin pa. dyan, Uy, ang galing Konyo naman. tawag nila dyan. Oo, ang galing mo naman. Hindi ka marunong mag-Tagalog. May kusina para sa hustisya. Di ba? Parang, Pero totoo yan. pero pagka hindi ka marunong mag-English, ay, ang bobo mo naman. Hindi ka marunong mag-English. Ewan ko lang, kuya, ano, papayagan nila kaya kung sumagot si Maxine ng Taglish? Baka hindi siguro. Let's English make ko sakay the English. bus, di ba? Oh, Or, Filipino kung Filipino. Feeling ko rin. Ang Philippine. Pero ang isang daya doon, Attorney George, ba't tinatanong mo, sabi, bakit ka pa magpapa-interpret or what, di ba? Ang isang catch doon, halimbawa, naiintindihan mo naman talaga yung tanong. Tapos naiintindihan mo yung tanong, sabi, may interpreter ka. So habang nag-i-interpret siya, habang sinasabi niya Nag-iisip ka sa'yo, pa. meron kang, you can buy time na ano nga ba maganda-ganda. Na i-compose mo yung sarili mo ng maganda-ganda. That's precisely why, kuya, yung mga taga South America, even if they understand Strategy nila and they yun. can speak English, they've always been asking for an interpreter to give them more time. That's wala nang ibang cogent reason yan, kuya, but to give you more time, to buy you more time, so that you can compose your answer better, think of a better answer. So, ilang seconds din yan, it could spell the difference eh. Kaysa yung sagutin mo kaagad, kinakabahan ka na, baka doon ka madali. Saka merong pampalis din ng kabayon dahil may nagsasalita para sa Kakampi ka sa stage. Madinig mo lang na, kunyari, may kababayan pala ako dito. Pero kasi para sa akin, kuya, pag ako'y halimbawa nanonood ng ganyan, iba kasi kapag ang nag-deliver mismo na mensahe na naunawaan ay yung mismong kandidate. Iba yun eh. Pagka yung nag-interpreter kasi basta parang in-interpret lang eh. Di ba? Pero ang importante din yan, kuya, dapat magaling din ang interpreter. Kasi kung ang interpreter din magaling, hindi niya maisabi in English ang gustong sabihin ng kandidata. Baka ikaw pang mag-correct doon sa na-interpret Hindi yan na sa'yo. sinabi ko. La 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 la